meron po tayong talagang gustong-gusto kong basahan. Matagal na po ito. Ang kanya pong pangalan ay si Rodante Marcoleta. So kilalang-kilala nyo to. Nakita natin ito sa mga napapanood natin, ng mga previews na usapan, kung saan nandyan yung nakaranas siya ng pag-humiliate, ng kung ano. Ano nga ba? Sino nga ba si Rodante Marcoleta dito sa tarot? So again, ito po ay for blog using lang at saka wala naman sanang pikunan. Ano po yan? Kung ano ang nakikita mo kay Rodante Marcoleta, ay pakita mo sa akin, aking tarot. Nawa ay makita natin kung sino si Rodante Marcoleta. Yan po. Rumble natin, rumble. Actually po, ang ating si Rodante Marcoleta ay talagang dumanas ng napakarami pong effort at humiliation. Tama yon. Mga nakaraan po niya ito, ayan o, nakabaliktad. Tapos, alam mo yung lahat ng effort niya, hindi nare-recognize. Pero lahat pong yun, niyakap niya. Lahat ng emptiness, lahat ng kalungkutan, lahat ng feeling niya is walang kwenta yung kanyang mga pinagsasasabi para sa iba. Yun ho ay lahat ay kinimkim niya ng kanyang puso. Kaya nga nakalagay doon na halos siya ay lahat ng kanyang mga plano, lahat ng mga pinagsasasabi niya, hinayaan lang niya na maliitin siya ng ibang tao na nakakarinig. Kasi hinayaan niya yon, alam niyo kung bakit? Ipinakita niya kasi yung kababaan niya ng loob. At yung mga plano niya, na hanggang ngayon ay pinipilit niyang i-intact. Nais niya na makarating siya sa katotohanan na tao ang kanyang sandigan. Ayan po yan. Yan. At yung mga dala niyang stick, yan po yung mga plano niya. Yan yung mga sakit, kaya po siya nakayuko. Yan po yung mga sakit na kanyang naramdaman noong binabaliwala ang lahat ng mga plano niya at binabaliwala siya, lahat ng mga pinagsasasabi niya, binabaliwala. Lahat po yan. Pero until now, nakita niyo naman, compose siya at yakap niya yung lahat ng yon. Yung plano niya, plus yung mga tao na hindi naniwala sa kanya, pinilit pa rin niya na ipakita ang kanyang kababaan. Ayan po. Kitang-kita nyo naman. Tapos, nakikita nyo yung isang bahay dito. Marcoleta is being supported by a very strong alliance of religion. I don't know, hindi ko po alam kung ano yun, pero siya po ay suportado ng konseho ng isang relihiyon. Ayan, naniniwala sila kay Marcoleta. May mga plano si Marcoleta na parang alam niyo yun, parang ano to siso. Yung kanyang plano, ito yung mga plan niya. Na maganda naman, ba't may tatamaan? Ang tatamaan ay ang ating gobyerno. Yung mga maling ginagawa ng gobyerno that was government bago siya iupo at pag siya ay napaupo. Yan si Marcoleta. At ngayong nakaupo. Bakit nasabi ko po sa inyo, nakita ninyo? Ang lahat ng plano niya, ito yung mga plano niya, is patungkol sa paggawa ng mga batas. At ito yung ating sumusuporta rin sa kanya, naniniwala sa batas niya. Pero mag-ingat po siya kasi tatamaan po ng kanyang batas na ipapanukala ay ang batas kung saan ang mga kurap at ang mga nakaupo sa ating gobyerno, ito po yung batas na kanyang ipapanukala, ay tatamaan. Not only the corrupt government or people inside the government o yung mga nakaupo sa gobyerno, kung hindi po tatamaan din ang pamamaraan ng lehislaturang pang batas ayon sa Pilipinong basihan. Ayan po. Kaya naku, mag-ingat po kayo, sir, kasi may mga tatamaan po kayo na maaaring maging kalaban ninyo at mag-upo sa inyo. But still, ang palad mo parang sa iyo kasi, Sir Dante, Mr. Marcoleta, parang sa iyo, life, you can live only once. Parang ganun po yung filosofiya ng buhay nyo na mabubuhay ako minsan lang, so gagamitin ko na ng tama. Kahit marami pang humps, kahit marami pang distraction, isusulong ninyo ang isang panukalang batas at dalawa po sa batas na yan ay maaaprubahan.
Ang dami niyo pong batas, kaso lang dalawa lang talaga ang maaaprubahan na talagang tatatak din sa tao, sa isipan ng tao. Oo, malapit ka sa Diyos. Yun ang kaya kong sabihin. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa mo ay binabase mo not only in your heart, but also on your faith. At dahil po doon, you are being guided by your belief. Ibig sabihin, pag alam mo na dapat ipaglaban ito, ipaglalaban ito, batas man ito, or tao man ito nakakalabanin mo. And you are prepared. Ha? Prepare po kayo. May isang taong lalapit po sa inyo, I don't know, pero mangyayari pa lang po ito. Papipiliin kayo kung saan, kung hihinto kayong kumalaban sa sitwasyon ng politika at politiko natin sa Pilipinas, at mananahimik na lang daw po kayo o pababayaan nyo na lang. So it's up to you po. It is an offer ng isang tao na may kakayahan para po kayo ay makuha ang inyong puso at ang inyong isipan. Nasa sa inyo po. Kayo po ang magdidesisyon kung kayo ay magpapaka-totoo sa sinumpaan ninyong tungkulin na kayo ay sa mamamayang Pilipino o kayo ay mabibili rin ng pera o suhol. Nasa sa inyo po yan. Sa ngayon, binubuo mo ang iyong sarili, Sir Marcoleta. Sana po ay makita nyo ang inyong sarili na ikinalulugod ng sambayan ng Pilipino dahil sa ngayon po, ang konsentrasyon nyo po is makita ang katotohanan tungkol sa budget ng Pilipinas. Ito po, parang ano po ito? Ano ba ito? Medyo masalimuot po ito kasi gusto nyo pong questionin at talaga nyo pong pag-aaralan ang isang matinding financial or budget ng Pilipinas. Tutuon po kayo sa korupsyon at kung ano ang meron at nawala sa Pilipinas. Wala kayong kikilingan pero maganda po ang inyong isasangguling batas. Pero yun nga po, mag-ingat, marami po kayong makakalaban. Aatakihin kayo ng mga tao na nasa politika rin at malalaking tao po ito. Aatakihin kayo nila sa pamamaraan ng pagsira ng inyong desisyon o mga plano. Ingatan nyo po ang inyong sarili para malabanan nyo itong mga taong gustong kumalaban sa gagawain inyong mga proposal or batas. Mga tao na nanliit sa iyo ito noon. Mga tao na natatakot ngayon. Bakit natatakot? Yan po yung tanong. Bakit natatakot yung mga taong yan? Kasi wala na po sila ngayon sa mga posisyon kung saan kayo po ang tinatanggalan noon ng karapatang magsalita at magposisyon. Pero ngayon nabaliktad ang mundo. Kayo na po ang lilitis. So nasa sa inyo po kung paano nyo sila lilitisin kasi po ang sabi po ng tarot, ayan po, hawak nyo ngayon ang isang sandata na maaaring magbigay ng napakatinding pag-wake up call sa kanila dahil ikaw ay ipuposes ka ng isang batas kung saan lilitisin ang bawat nagkamali sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbubuklat ng kanilang mga asset. So again and again, financial matter po, doon sila natatakot ang mga kalaban. I don't know kung mga kalaban mo na ito or makakalaban. Basta sa isang sitwasyon, financial matter ang nakakatakot at ang asset matter ang talagang mabibigyan ng focus at dito sila madidestroy. So you are the commandant, parang ikaw yung sa isang pulutong. Ikaw ang mamumuno para alamingin kung ano at hanggang saan ang kanilang nakuha sa gobyerno. Naku, mag-ingat po kayo, sir. Kasi po ito po yung masyadong corruption ang target na nakita po ng tarot na inyo talagang ifo-focus. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President,
I will willingly present myself with or without invitation. They decided to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan. Paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos nun, itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo?